Story building. Tapos andyan na yung mga materials na buhay. Tapos sabi ng foreman, engineer, saan po yung susunod na posting buhay? Kaya tingnan natin subukan mo dito. Diba? Baka kailangan yun nito. Mamaya. Whiteboard. Just in case. Gagamitin natin na. So, ibig sabihin, yung tinatayong 10-story building, agree kayo, may plano? Naman. Yes. May plano. Sukat, lahat. Timpla ng semento, size ng bakal, etc. Kumbaga, itatayo pa lang yan, pero yung first creation na nandito na, tapos na. Perspective. Nakita na. Nagawa na. Tapos na iguhit na, di ba? Ngayon, yung second creation, yung physical being na, yung makikita na ng mata. So, kunin natin yung principle niya. So, ang tamang pagtatayo ito. Ang tamang pagtatayo, dapat alam mo kung ano kalalabasan. Kaya pagka, halimbawa, let's say, 3 years project yan. 10-story building, 3 years project. Yung project engineer, naka-compute na yan. Yung 2 years niya, to pwede na buhukay. Pundasyon. Yung 1 year high-rise, kasi mas mabilis yung high-rise. Halos mahigit kalahati ng duration ng project talaga sa pagbuhay. Pundasyon. So, computed yan. Kaya pag ganyan na, halimbawa, Sabado, pag-prepare na siya sa mga tao niya, di ba? Sa linggo yan, trabaho. Ito na, gaano karaming trabaho, pero subukan mo nga, ikaw yung project engineer. Willing ka ba mag-payroll na wala namang natrabaho? Hindi. Ano yun? Diba? So, alam ng project engineer na yung ibabayad niya base sa nagawa niya for that let's say 1 week, 2 weeks. Kasi, tinatrabaho din niya, hindi lang ayon sa plano, pati ayon sa time frame. Na kung yan ay kontrata 3 years, dapat bago mag 3 years, tapos na yan. Kasi pag lumampas siya, penalty yung kontrata. Diba? Na walang compromise sa stability. So, ibig sabihin, ang pagtatayo, nauna muna niyang na-conceptualize. Nauna muna niyang na-visualize. Tapos, inilapat sa layout, sa blueprint. Tapos, pagka na-prepare na lahat, dinesisyon na, okay, eto na. Diba? Kumbaga, work in progress na siya. Sa buhay, gano'n. Ang problema sa marami, o kung mag-agree kayo, masyadong nearsighted. Yung ngayon, decision ko, pag-isip ko bukas, ano ba yung ma-encounter ko, decision ko ulit. So, ang nangyayari, ang decision natin on a day-to-day basis. Pero wala talaga tayong nabivisualize. Hindi pa lang. Karamihan. Walang nabivisualize, walang napiperceive. Kaya kung walang nabivisualize, walang napiperceive, saka din magkakaroon ng plano, magkakaroon ng blueprint. So, ang mga decision na ginagawa on a day-to-day basis lang. Ang successful, nauuna yung vision, nauuna yung perspective. Tapos, nilalatag niya sa blueprint, di ba? Tsaka doon niya ina-assess. Lahat tayo kasi engineer eh. Kasi may gut feeling tayo, tinitimpag natin mga bagay-bagay. Kaya lang, mahirap kung engineer tayo na wala tayong design na blueprint. Nagdi-decision lang tayo from time to time. So magugulat ka na lang, grabe, ang bilis, ano, magdi-December na. Tapos, boom, boom, Happy New Year! Tapos bukas ang makalawa, pasukan, graduation. Kita mo yung cycle ng taon, busy yan eh. Yeah. Matulog ka, gumising ka, magsipag ka, magtamad ka. It doesn't matter kasi yung time, dire-diretso. Ang panahon, hindi mabilis, hindi mabagal. Steady lang siya. Pero sasabihin ng panahon, nasa ka na. Same thing yung mga engineer, yung mga nagtatayo ng construction. Pag alam nila kung anong gusto nila mangyari, at dinesisyon na nila, pag sinimulan nila, hindi sila kailangan mag-apura doon sa 3 years na project. Kailangan lang nila i-break down yung 3 years. Kasi susundin lang nila ayon sa timeline, susundin lang nila ayon sa time frame. Tapos paglipas na 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan,
Tapos sabihin lang ng time, nasaan ka na doon sa project. Make sense? Diba? Kaya minsan nagugulat tayo. So, parang walang nangyari. Simple lang. Bakit? May pinlano ka pa. Diba? Meron naman. Baka hindi pinlano. Baka ginusto. Kasi ang tao maraming gusto pero walang plano. Kaya nga kung nakakita ng opportunity, hindi mabilis magbukas yung awareness nila kasi in the first place hindi sila sanay magplano sa buhay pero maraming gusto. Tanong yung mga tao yan, gusto mo bang makaawak sa hirap? Oo naman. Naman. Gusto bang makabayad sa mga utang? Oo naman. Gusto bang umasenso? Yes. Naghanap ka ba ng opportunity? Ano yan? Paliwanag mo. Wala akong time. So, ba't ko kinukwento yun? Kasi nga lumipas na yung mga panahon, eto, nakikita-kita tayo. Kwentuhan lang naman. Ako naman, alam niyo naman ako since day one, kukwento ko based on experience, based on realization din. Kaya lang, wala ako sa kalagayang magsalita kung yung sinasabi ko, hindi na makikita sa akin. Yan, tuturo ako, focus, tapos makikita hindi na makifocus. Diba? Alam niyo naman, since day one ni Sante, nandun na ako. Pero, yeah, Edward. Diba? Nung time na nagkita tayo doon sa Divinesia, anong sasakyan ko noon? Sasakyan. Montero na yatang puti. Oh, yan, Montero puti. Montero puti. Montero puti. Pero after Montero, nag-Mustang ako. After ng Mustang, ayan, Platinum Expedition. Ay, hindi natuloy yung Chrysler ba? Chrysler. Hindi natuloy yun. Mustang yung ano ko. Ah, Mustang ang pinalit niyo. Ah, okay. Chrysler. Chrysler, magkasing size yan, kaya lang nakita ko yung Mustang. Sports car. Ah, okay. Ay, massive car. Pero dito ako nagsimula ng motor. Opo, motor. Yung sinabi niyo, Ready yung laro kwento ko, niyo. nakita niya yan. Suzuki Thunder ang gamit ko noon. Susuki. Humble beginning. Dito ako nagsimula. Pero kung saan ako nakarating ngayon, hindi yung job. Diba? Kaya maraming dapat matutunan. Diba? Okay lang nagkamali sa resulta, kung, Yeah. kung pwede mo sabihin nagkamali sa resulta, okay lang magkamali. Ang hindi okay, kapag hindi mo nakuha yung lesson sa pagkakamali. Mm. Hindi okay. Yung magkamali, very forgiving pa yun. Kasi walang taong hindi nagkakamali. Pero pag naulit yung pagkakamali, unforgiving na yun. Kasi ibig sabihin, kaya naulit, hindi nakuha yung lesson. In life and in business, ganun din. By the way, po, di kayo mag-record, audio. Record mo nga ako. Kaya, Yung phone yata nasa sasakyan. Di ba rin, naka-open naman yung CCTV hata? Hindi, walang ano yan eh. Walang audio yung CCTV ko. Kasi sinasabi ko to kasi sa tinuruan, di ba, tinuturo ko sa network kaya basta pag kahit sino, kahit di ako, basta mentor nagsalita, lalo na kung may resulta na words, napaka-importante kasi. Anyway, balik tayo doon sa context na pinag-usapan natin. Generic lang naman to, pero gusto ko kayo mag-assess on a personal basis. Kwentuhan lang tayo, tapos sabi na kwentuhan tayo, lahat tayo nagsasalamin. Mm. Ito naman kasi nakakalam kung ano yung personal na naging takbo ng buhay, di ba? So, ganun yung kwentuhan. Tapos, tingnan nyo, iuugnay ko ito sa buhay, iuugnay ko rin sa business. Kasi ang nagsusustain, ang dapat na nagsusustain ng buhay, yung business mo. Pero dapat yung business mo, kung tatuhin mo buhay, you have to treat your business like your life. Kaya nga yung iba, again, yung iba kaya hindi nila nai-embrace na maayos yung negosyo, lalo ng ganitong klase negosyo na promising. Kasi hindi nila tinuring na buhay ito. Literally, it involves life, your personal life. Kaya lang, pag hindi tayo kasi umabot sa ganong Kamalayan. level ng discernment, we take for granted. We take it for granted. We take it lightly. Ano ba? May pinagkakakitaan pa naman ako ngayon, kung kita pa naman. Pero pag nanguntog, sayang yung account ko ha.
Grabe si Sante talaga, hindi tumitigil. Dire-diretso. Mas mag-iisip natin yung mga, diba? So, tapos na yon. Sabi nga natin, yung nakaraan natin, hindi karugtong ng bukas. Ang karugtong na nakaraan natin, yung ngayon. Yung ngayon, ang karugtong ng bukas. Okay na nagkamali sa nakaraan, pero makuha natin lessons Lesson. today. So that we can amend tomorrow. Pwede tayong, based sa lesson na na-realize natin, pwede natin mapaganda yung bukas. Sa tingin nyo, kailangan ba pinag-iisipan kung ano dapat na maging buhay natin in the future? Yes. Yes. Dapat pinag-iisipan. Hindi nga. Ano yung conviction nyo? Lalo retirement. Dapat pinag-iisipan. Yes. Pero ang tanong, lahat pa nag-iisip tungkol sa future? Pero dapat pinag-iisipan. Bakit ganun? Dapat pala siya, pero bakit lahat hindi pinag-iisipan? Hindi sila conscious. Hindi. Or just go with the flow. Enjoy lang. Wala silang Ah, nakikita. Parang enjoy lang. Pag ganun Wala nangyayari. silang nakikita na future, kaya hindi ka naiisip yun. Pwede. Kayo ba, may nakita ba kayo opportunity para gumanda ang future? Suwi ko mag-isip. Huwag ka masyadong bibili kasi may nakating sale. Yung sniper ka. Umayos ka na. Wala ka na. So, okay. I-ano na natin, i-bottom line natin. Share ko sa inyo. Yung Complan ni Sante, 2007 hanggang ngayon, same Complan. Hindi siya binago, in-enhance pa siya. Pinaganda. Imagine mo, ilan yung nadagdag. Kasi, mentas, katulad no, nung time namin, ang pinakamataas na pinrag dati, Diamond. Diamond AD, oo. Nung Diamond na ako, hindi ko na makita kung saan ko nahugutin yung gigil ko. Kasi ako yung personality na gusto ko may tinatrabaho, may pinanggigigilan. Challenge. Oo, diba? Wala na akong makita. So, nangyari, sa income na lang ang tingin ko. Palakihin yung income. Wala na akong pwedeng akitin. Dumadami na ng dumadami ang Diamond sa umbrella ni Sante, sa community ni Sante. Tapos doon nila nakakita yung wisdom. So, part ng pie nila, kumbaga yung income nila, tumabas, ibibigay mo sa distributor. Gumawa sila ng Diamond Royalty Bonus. So, challenge ngayon, Diamond ka. Mag-develop ka ng mga diamonds mo. Per lineage. Pwedeng direct mo, pwedeng sa ilalim. Pag may isang line ka, tawag sa'yo, yellow diamond. Pag tatlong lines mo, orange, blue, black, green. So, habang tumataas yung color, lumalaki yung percentage ng royalty. Ngayon, post muna ako doon. Kailangan maintindihan natin, iba ang bonus, iba ang royalty. Okay, ang kaibahan nga lang noon, ang kagandahan nga lang, Diamond Royalty bonus. Royalty na siya, bonus pa. Pero kaya hindi nga lagyan ng bonus yun, isipin mo yung word na royalty. Pag sinabi kasing royalty, madali maintindihan eh. Minsan mo lang ginawa, pero tuloy-tuloy yung benefit. Tawag doon royalty. So yung Diamond Royalty bonus, dinisign ni Sante. Imagine nyo kung gaano ka-generous si Sante. Para sumigla yung community kasi nga naakyat na yung pinaka-tuktok. So ngayon, eto na. Of course, habang inaakyat yun, may kagat. Kasi magde-develop ka ng diamond lines, hindi naman ganun kadali gumawa ng diamond lines, yung organic. Kasi ako, tinrabaho ko yung diamond na pinrang ko 5 years. So, kumbaga, tatrabahoin mo siya by heart. Pero pag tinrabaho mo by heart, ano naghihintay sa'yo? Royalty. Sinabing royalty, may peace of mind ka na. Beyond a lifetime yun. Bakit beyond a lifetime? Kasi yung account mo transferable. Kaya mamanahin ng anak mo. O ano nangyari sa kanya? Minano niya. Yeah, oo. Hindi ko lang kung minano rin niya yung galing mo. Meron mas magaling. Ah!
Mas maganda pa pala, no? Mas magaling. So, okay, balik tayo doon sa kwentuhan natin. Nung lumabas yung Diamond Royalty Bonus, tulad ng pinag-usapan natin, para na naman akong bumuo ng bagong design, vision, perspective, di ba? Sabi ko, aakyatin ko yan. Gusto kong maakyat yan, masukit yan. Ngayon, iba kasi yung sitwasyon nyo sa sitwasyon ko. Kayo kasi, patawag si Edward, meeting tayo. May mentor kayo makakausap. Sa akin, sino magme-mentor sa akin? Pag nadadown ako, sino pwede kong palabitin? Wala. Kumbaga, tapos na yung panahon na sabi ni sa Joey, bro, lumalaki ang kumpanya, hindi ka na namin mga asikaso. Talagang kailangan na natin patibayin ng kumpanya. Bro, kaya mo na yun. Take chance na ako. Kasi direct ako sa company. Ang sponsor ko, company mismo, kaya wala sa paligka. Masarap isipin, direct ka sa company. Pero kung given a chance, uulitin ang panahon, ayokong direct. Gusto ko yung sa inyo. Kasi mentas marami kang apply, marami kang lalapitan. Pogi lang tingnan, direct sa iyo. Anong advantage, no? Kung marirealize mo lang pag nag-mature ka sa negosyo, ikaw rin pala ang responsible sa pag-build ng negosyo. Di ba? May advantage ba yung anak na nandun yung father niya? Doon sa isang anak na ulila, may advantage? Meron. May advantage Meron. sa biglang tingin. Yeah. Pero paano kung responsable ito sa buhay? Ito hindi. Kahit may ama yan, lalaki yan, parang walang ama. Nung nawala ang ama, tiklop. So bonus na may ama kung ikaw ay responsable. Diba? So kung ikaw responsable, tapos may mga upline ka, yung bonus. So sabi ko, akyatin ko yan. Eh dahil wala nga ako malalapitan na mentor, upline, medyo iba ng sitwasyon. Alam nyo, kaya marinig niyo mahilig ako sa mga principle. Kasi yun yung parang nire-rehearse ko. At ang impact sa akin, para kumikausap. May mentor na nag-remind sa akin, pero mga principle based. Sample, ito principle to, pero na-overlook. If your goal is not numeric, it's not achievable. If your goal is not numeric, it's not achievable. Because if your goal is not numeric, it cannot be measured. Pag hindi siya numeric, hindi mo siya masusukat. If it cannot be measured, it cannot be improved. If it cannot be improved, it cannot be achieved. So, anong fundamentals? Para malaman mo kung totoong may goal ka, hindi the numbers. You cannot give any numbers, hallucination. Hi. Hello. Di ba? Impress ka. Ano? Tama o tinamaan? Namaan eh. O, di ba? So, green diamond. Numbers yan. Simulate ako. Kinompute ko. Sa existing na network ko, kung ako yung green diamond ngayon, ano kaya ang impact nito? Bukas ako ng account. O, diamond line. Tatlo pa lang ang diamond ko nun eh. So, blue pa lang ako nun. Orange. Nung nakita ko yung number, ay pala. So now I know. Ang mahirap kasi, may gusto tayo, pero hindi numeric. Pag hindi numeric, hindi mo nga mailalatag yan, hindi mo masukat. Pag hindi mo masukat, lousy yan. Bakit? Wala kang decision yan, kasi walang numero. Tama? Tapos magugulat ka na lang, lilipas ng panahon, wala ka rin nagawa. Kasi hindi siya numeric. So,
ang tawag ko dyan, ano eh, ang setup ng pagsiset ng goal, numeric, periodic, panoramic. Tatlong yan. Numeric, periodic, panoramic. Numeric, numbers. Pag mong tatayo ng building, numeric, anong sukat ng bakal? Ano yung timpla ng semento? Numbers yan, numeric. Periodic. O pag binuhos yan, 1 linggo muna, huwag gagalawin. During time. May period. O itong pag-ukay ng pundasyon, kailangan matapos ng 1 buwan. Yung time frame na yung periodic ang tawag nun. Panoramic, tinitingnan mo yung kabuuan. Panoramic. So yun yung three major dimension, parang 3 basic dimension ng goal setting. Para malaman mo kung meron kang ang goal, numeric ba yan? Periodic ba yan? Panoramic ba yan? May panoramic ba yan? So, in-apply ko yun. And to cut the long story short, alam niyo naman, 2011, top 1 ako sa Santay, worldwide. 2012, top 1. 2013, top 1. 2014, top 1. 2015, top 1. 2016, sabi ng CEO, tama na. Kota na. Tigil mo na, Joel. So, hindi na ako sinama sa ranking. Ako yung kauna-una ang Hall of Fame sa Santay. So, 5 consecutive years sa top 1. Walang nakagawa niyo sa Santay. Hindi dahil magaling ako kasi sa kanila. Ang totoo, kasi alam ko yung trabaho ko. Marami pang mas magagaling sa akin in terms of intellect, ability, exposure. Skills. Lamang lang siguro ko sa pinagugugutan. Tapos, nag-decide ako, pag nagtrabaho ko, no distraction. Whole year round. Tapos, nung lumabas na nga yung mga Diamond Royalty nila, sabi ko, ako ang kauna-una magiging Green Diamond. Kinrabaho ko yan, so naglatag ako. Hindi ko nasumpit yung kauna-unahan. Dahil ang kauna-unahang naging Green Diamond, si Gerald Gallego. Galigo. Bakit siya ang naging kauna-unahan samantalang late siya dumating sa Santay? The reason behind is, sobrang naman pinagtala. Kasi pagpasok niya, kululons lang nung ultimate pack na 31 rounds. Siya yung pangalawa sa nag-avail nun. Ako yung una eh. Kasi ka-announce, kunyari, ngayon, pagka-announce, avail kagad ako. Diba? Tapos kinabukasan, siya yung may GC kami, pangalawa naman siya. Kapapasok na nun sa Santay. Oo. Eh siya, top 5 siya sa kabilang kumpanya. Ang kapan. Top earner yon. Pagpasok sa Santay, maraming nadala ng grupo niya. Kasakaagad. So mantake, may wala tayong flash out, di bumuhos ka agad yung binary niya. Pagbuhos ng binary niya, tama naman 2 years nang tinanggal ni Santay ang volume requirement sa mga pinrank. Ang usapan lang, number of recruits lang, number of directs. Walang group volume. Kaya ako umabot ng 5 years sa Diamond, kasi may group volume requirement ka, tapos biglang tinanggal. Di ang dali sa kanya mag-Diamond. May group, ano pala noon. Yun ang ibabalik na November 1. Kaya, Yun yung sinasabi. lahat ng mga nangangarap na Maging. makawalo ka lang, hindi na. Bye-bye. Last day ng Dumami, parang madami ulit. Kasi nagliwi si Sante almost 5 years para marami makabuelo. Oo. Ang problema nga sa marami ito, hindi sinamantala yung pagkakataon. Mga active yun ha, hindi kayo. Yung mga active, hindi sinamantala. Hindi kayo ha. Ang ganito mo lang, hindi kayo ha. Nag-iba yung ngiti. Kasi naisip ko fast run. Ang point ito, kaya lang, kumbaga, sinasabi ko yun pagka meron akong, like for example, Kaya parang pinapadala ako sa, tagal ko sa din Hong ako. Kong, sa Mindanao, sa Davao, kahit hindi ko grupo yan, sinasabi ko yung insight. Sabi ko nga pag hindi bukas yung antena mo, walang acceptance eh. Again, decision mo yan. Kaya lang, based on result, masaya ka ba? Based on result, favorable ba?
Eh ngayon, may control ka ba kung sinabi na ng CEO hanggang 31 kasi starting next fiscal year ng 2025, ibabalik na natin yung original na comply. 16 directs, ED? Tama? Hindi. Kailangan 16 directs na ikaw mismo may group volume ng 3,000 barley points. Eh paano? 16 directs. Tapos may 3,000 barley points ako. ED na? Hindi. Kailangan 8 dun sa 16 mo active. See? Okay na. Di ED ka. The following month ED. Ang maganda sa atin, once na hit mo, walang demotion. So, there's no way but up. Ikaw lang mag-decide kailan mo Kung gusto. kailan. Anong periodic mo para akitin yung next level. Yun yun. Kaya lang, again, sinasabi ko, yung tempo. So, napag-uusapan lang, pero huwag kayong kasi sa akin constructive yung ibabalik yung dati. Bakit? Number one, alam ko kung ano yung effect nun. Kasi mag-diamond ka nga dahil sa number of recruits, wala kang volume. Di kangkong. Kangkong, yung tangkay ng kangkong, butingin mo, anong laman sa loob? Wala. Di ba? Ang gusto natin, pag umakit ka sa pinrang, lumulobo yung volume. Kasi organic. Which is yung gagawin natin. Well, balik ako doon. So, sinabi ko. So, nakaraang unang salvo, ano ko ba? Nakaraan. Naluka ako ron eh. Kasi hindi red carpet eh, green carpet. Pinalakad ako doon ang haba ng march. Sa Danube. Sobrang dramatic yun. Kasi, pinrove ko na in just 1 year, matagal na akong blue eh, in just 1 year, kayang akyatin ang black and green diamond. Dalawang pinrang sa diamond in just 1 year. So, ako yung kaunahan ng Hall of Fame, Global Elite. Taon-taon, bago kaming coat. May mga perks yan. Tapos, nakyat ko na yung green diamond highest position. So, in principle, wala na akong kailangan dito sa Santay. Nandun ako sa peak eh. Pero bakit ginagawa ko pa rin to? Kasi may project ako eh. Na by 2030, 60 na ako nun. Young and alive. Pero ito yung gusto kong buhay. Pag-edit ko ng 60, healthy ako. Pero ito. Question, may plano? Wala. May gusto? Wala. May numero kaya? Periodic? Panoramic? Kaya tinitingnan ko nasaan ako. Kaya nga, di ba, lagi ko sinasabi, hindi nakakapagod ang trabaho. Ang nakakapagod pag walang purpose sa tinatrabaho. Hindi nakakapagod ang trabaho, ang nakakapagod pag walang direksyon sa tinatrabaho. Hindi nakakapagod ang trabaho, nakakapagod pag walang clarity sa tinatrabaho. So yung purpose, yung direction, yung clarity, critical yan. Pag meron tayong purpose, direction, clarity, magugulat ka, ang napapagod lang sa'yo, physical. Pag nag-alarm na yung mata, pag nato ka na, itulog mo lang, kinabukasan, revive ka naman. Then, day after day after day, it's a brand new day. Geared towards the fulfillment of your designed destiny. Designed future. Ba't ko kinukuwento sa inyo to? Sabi ko nga, ngayon tayo kita-kita, marami nangyari, di ba? Gustahan, blessing na lang, buhay pa tayo. Tama, di ba? Pero ang tanong, buhay pa ba mga pangarap mo? Kasi kung hindi yan buhay, medyo andap-andap yan, hindi natin malalatagan yan ng design. Ngayon, kung medyo talagang tinabunan na yan, ibig sabihin tayo yung buhay na comatose. Tunog eh. Tulog ang pangarap. Bahala na. Basta malalaki naman ang mga anak ko. Tsaka, kahit siguro anong mangyari, magbubuhay na sila. Bahala sa buwan niya, malalaki na rin sila. Bahala na si Batman. Patay. Diba? May mga rationality tayong gano'n na depende sa upbringing natin.
Kaya nga napaka-importante na pag-usapan yung ganito eh. Kasi, hindi issue si Sante. Alam niyo ba si Sante? Hindi na siya nagsasaturate ng bansa ngayon. Ako makakapagsabi sa inyo kasi nandun ako sa malapit, sa kusina ikana. Si Sante, we have 7 continents. Continents. Ang presence ni Sante sa Asia, bilangin mo, Philippines, Hong Kong, Asia, Dubai. Macau, diba? Asia, Africa, Nigeria. So Asia, may presence si Sante. Africa, Europe, kabubukas na. Diba? North America, South America, Antarctica. Australia na lang, Oceania na lang ang wala. Antarctic, 5,000 lang ang tao doon. Lahat yun, puro mga scientists na doon. Ito, habitat to eh, Australia. Ito na lang hindi pa nabubuksan. Andyan lang yan. Kaya hindi strategic to, kasi Australia, katabi New Zealand. Oo. Tapos may source ng ano dito, ng barley. Kumbaga, New Zealand, Australia, Australia. barley reproduction yan eh. Di ba? Tapos, may tamang timing kailan papasukin yan. Kailan papasukin kasi it takes strong leadership para ma-penetrate yan. But bottom line, sinasabi ko sa inyo, si Sante, tingnan nyo, bakit ganyan ang galaw ni Sante? Ano yan sa tingin nyo? Day by day siya, bahala na kung saan makarating ang kumpanya o talagang tinitimon nila, may manabela kung saan nila gusto dalhin yung kumpanya. May manabela eh. Klaro sa kanila yung direction nila, day one. Klaro yung purpose nila. Ang purpose nila, help people live Their lives. better lives. Kasi part ng mission. So, si Sante, kung titignan mo sa premise, hindi mo naiintindihan eh. Hindi mo naiintindihan. Para imagine mo, ikaw yung kapitan ng barko, secured na secured ka kasi yung engineer mo sa ilalim, responsible sa sa condition ng engine. Kaya, yung trabaho mo, yung luxury vessel, smooth. Pero yung engineer sa ilalim, hindi siya magsiset ng direksyon. Yung kapitan. Ang tanong lang, saan mo dadalhin? Yung voyage.